Makeup should not be allowed in beauty contests. Since it's Women's Month, tonight's episode, it's gonna be a little different. Hot seat pala ako dito. So, ang gagawin ko is magbabasa ako ng hot take about kababaihan. Ano ba tong take na to? Some of them are very funny. Dapat sinasapok yung isa mong tita na lagi kang tinatanong kung kailan ka ikakasal. Some of them are spicy. Woman on top is the best sex position. Pinagpapawisan na kilikili ko ha. Some of them made me really think kung agree ba ako or disagree. Anak, gawin mo to para mapagaan mo ang buhay ko. Walang ganun. Sa isang beauty contest, hindi lang siya sukatan ng pagandahan ng muka. Confidence is more attractive than beauty. I 1000% agree. Kaya naman wag ka muna matutulog ha. Chika muna tayo. Okay, our first hot take is, sa panahon ngayon, girls should make the first move. Yes? Kasi based on my personal experience, ko-confirm ko na lang mamaya kay EXO. Pero I think mas nag-pursue ako first sa kanya para magkaroon ng development yung relationship namin. Sa tingin ko, kaya babae yung need mag-first move. Hindi ko alam kung ano yung right word, pero yung mga guys kasi right now, mas afraid na silang mag-reach out kasi most of the time, nakikripihan sa kanila yung mga girls. So, marami akong friends na guys and yun yung nagiging common problem nila right now. Sa panahon ngayon, kaya ako nag-agree na yung girls should make the first move and after that, yung next phase is, yun na yung trigger ng guy. Okay, gusto niyang paligaw, ligawan ko na siya. Yung something to additional lang, baka i-expect kasi na guy na siya na yung ligawan all throughout, tas siya yung I do. Hindi ganun na, first move lang, tas kayo na yung like, magiging ano na siya, give and take na. Ganon. So, next take naman natin is, sabi, when a girl asks a guy on a date, she should pay. Agree or disagree? I agree. Kasi ganun ako. Pero not just sa date, but in general. Pag ako yung nag-aya, ina-assume ko na ako yung taya. Ikaw taya dito, ikaw nag-aya eh. Nananahimik ako sa bahay, tapos hinaaya mo ako. Ewan ko kung ako lang or normal ba siya. Pero pag ako yung nag-a-ask, lumabas, ako yung offer magbayad. Pero so far, wala pa namang nagpapabayad sa akin. Laging hindi ako na. Hindi, ako na. Hanggang sa wala na. Sige, ikaw na. Ganon. Ang pinaka 50-50 agreement is yun, hati kami sa bill. Yung sinasabi na yung lalaki dapat nagbabayad regardless, right? Wala ko dun eh. Ekis ako sa ganon because parehas naman tayong supposedly may hanap buhay. Kaya naniniwala ko na dapat capable din yung girls na magbayad. Okay, medyo guilty ako dito Ewan ko kung may isang magpapatunay kung guilty ba ako, si EXO yun. Women should say what they mean para hindi malito ang mga guys. Yes is yes, no is no. Ba't siya hot take? Ganun naman kami Agree, it's not even a question dapat eh. Bakit? Binibigyan ba kayo ng cliffhang na, well actually, pag tinatanong ako ni EXO, galit ka ba mami? Sabihin ko hindi. Ba't ako magagalit? May ginawa ka ba? Sin pala, yun, galit na pala ako nun. Okay, I agree. Basta I agree. Tama yung case na guilty ako. Yan, si EXO. Mami, labas kami Sige, gawin mo gusto mo. Sabi niya, so ayaw mo ba o gusto mo? Gawin mo yung gusto mo. So, hindi ko alam bakit wrong question ata to eh. Pero yes, I agree. Alam mo bakit nakakainis siyang tanong? Kasi yung point na tinanong mo siya is nagkaroon ka na ng doubt sa sarili mo na, shit, mukhang di siya okay tanungin ko nga kung okay siya. So, dapat, parang ina-assume namin girls, dapat alam mo na yun in the first place. Kasi kaya mo nga siya tinanong kasi nagkaroon ka ng feeling na baka di siya okay. Kaya siya nakakainis. Girls, sabihin niyo, tama ako. Tama ba, Det? Oo, di ba? Oo, that alam nyo na yun. Disagree pala ako.
nga guilty ako. That's si EXO yung tanongin niya dito eh. Ewan ko. Hindi ko alam. Pero yun yung statement ko about it. That's the reason why may mga nag-yes even if no is yung point na nagtanong ka, you know, something is wrong. So, dapat alam mo na yun sa sarili mo na alam mo na yung sagot. si Kepot. Kasi sometimes yung tinatanong ng guy, gusto mo ba lumabas? Parang para sa kanila yun eh na sino ka no? Gusto mo ba lumabas? Ulan eh. Parang gusto mo na sige na, wag na lang kasi umuulan. Parang ganun yung magiging answer namin. Kasi parang binigyan mo na ng signal na, wag na lang kasi umuulan eh. Sabi mo umuulan, na di wag na. Wala, naaway na eh. OMG! Okay, next take. Ano ka na dito, Exocen? Joke lang. Kailangan ibalik ang ligawan face, especially harana. Si Badet. I think yes and hindi lang ligawan. Dapat kahit kayo na, kahit mag-asawa na kayo. Pinagpawisan bigla eh. Ngayon, kahit kayo na, in a relationship na kayo, or mag-asawa na kayo, gurang-gurang na kayo, dapat pursue pa rin is always there. Ito don't get me wrong guys pero minsan kasi, or madalas nangyayari sa isang relasyon, pag napayas na ng lalaki ang isang babae, wala na, okay, panalo na ako, okay na to. Yun yung start ng pagiging kayo hindi yun nag-end. So, wala namang sinasabi na Pinag-uugatan ba? Joke lang, I love you, daddy. Ngayon kasi, yung panliligaw is swipe left, swipe right na lang, meet tayo. Tapos parang labas tayo, bro. Bro, it all starts with a bro. Joke lang. Ewan ko kung may nagkwento na sa inyo. Pero yung ligawan phase kasi dati is yung dumadaan ka talaga sa malalapit sa buhay nung nililigawan mo bago mo ma-win siya. And yung beauty kasi ng panliligaw dati is mas intimate siya, mas special. Yung iisipin mo ano kayang gusto niya tomorrow, bigyan ko siya ng flowers. Alamin mo kasi yung ultimo favorite color niya, favorite scent niya, bagay na gusto niya ma-receive, kakantahan mo siya, gagawa ka pa ng custom na kanta para sa kanya, yung mga ganon. And sana, pagdating sa phase na si Eri, lumaki na siya, sana mabalik yung ganong culture naturally. Makilala man lang namin yung mga pinipili niyang lalaki na i-date. Kasi it's important for us as magulang na alam naming safe yung anak namin sa mga kinikilala or mga nakakasama niya everyday. Parang ganun. Ngayon kasi, Mom, I have a date. Who's that? Mom, gaganon na. Why are you asking? Next take, cut cake. Makeup should not be allowed in beauty contests. Ano masasabi mo dito, Jack? Tinanong yung... Can I call a friend? I think, dapat hindi. Dapat allowed siya. Sa isang beauty contest, hindi lang siya sukatan ng pagandahan ng muka. Actually, marami siyang pointers para makonsider ka as beauty queen, 'di ba? How creative sila, tapos how smart they are, and yung charisma nila. Yun, mga performance sila, ganun. Hindi lang siya yung muka. And naniniwala din ako na yung pagkakaroon ng makeup sa mukha is part siya ng art kasi. That's how you boost and express yourself. Lahat tayo pretty on our own. And same goes sa guys din. Okay, eto, meron akong spicy na take. Oh my gosh. So, pretty privilege is the biggest privilege in today's society. I agree. Kasi nangyari na siya sa akin na naranasan ko na siya. Na mapunta ako sa lugar, tapos all eyes on you, ina-assist ka nila, ganyan. Tapos, like, maganda yung treatment sa'yo, ganyan. But sadly, naranasan ko din yung opposite side. Naranasan ko to one time sa isang grocery store. Every time pupunta kaming ng mga anak ko doon, nang di nakabihes, ganyan, iba yung tingin sa'yo ng mga tao na para bang kukuha to ng magbabag to. Parang ganun. Tapos magpupunta kami ng grocery ng nakabihes, naka-makeup, maayos yung itsura, ganyan. Iba yung treatment sa'yo. Like, i-assist ka pa kung anong kailangan mo, ganyan. So, sadly, it exists. Yun yung, pero I agree na ng pretty privilege is the biggest privilege na meron ngayon sa society na to.
Okay, the next take is medyo mahaba to, baka matang twist ako. So, pinalala ng social media, balita pala no, pinalala ng social media ang beauty standard ng mga babae. I agree, 1000%. Nagiging hard lahat ng mga tao sa sarili nila right now kasi obsessed sila maging quote-unquote maganda. Not wrong naman maging maganda or magkaroon ka ng, kailangan ko mag-ayos. Pero umu-OA na kasi tayo. Sometimes painful na sa mga skin natin yung mga ginagawa natin. Pero we still do it because we want to be pretty. Nakaka-pressure siya actually. Na parang pag ganito yung tsura ko, hindi ako papansin kasi hindi naman ganito yung beauty standard sa yun, mapabata, mapamatanda, nakaka-pressure. Okay, next take is medyo, I have a lot to say. So, confidence is more attractive than beauty. I 1000% agree. I think kasi kapag confident ka, magiging pretty ka on your own. Kasi mas na-express mo yung sarili mo. Si EXO, yun yung joke lang. Pero yun, si EXO kasi confident siya sa sarili niya. Insecurity sa sarili niya. He's very confident. Pag nakita nila na confident ka, alam niya yung ginagawa niya. So, dun niya mafe-feel na ang galing naman nito. Dun ka na-adore kung confident ka. So, yun. That's my take. And I agree. 1000%. Mas maganda pa rin. Mas maganda pa din ang mga may hinhin na babae. Hindi ako nag-agree. Kasi ang hirap hirap magpanggap. Pero hindi ako nag-agree. Grabe naman. Kasi, ewan ko, I believe dapat you can express it. Kung mainhin ka by default, edi that's you. Pero pag hindi, edi hindi. Pero ako, as a human being, as an individual, I do not believe na dapat i-limit mo yung self mo sa pagiging mahinhin. Kung that's you, edi that's you. Pero ako, hindi ako mahinhin kasi, sorry. Ganun ba yung mahinhin? Dapat sinasapok yung isang tita mo. Dapat sinasapok yung isa mong tita na lagi kang tinatanong kung kailan ka ikakasal. Wag naman, hindi siguro. Pero natatawa kasi, nag-isip ako, so pwede. Pero kidding aside, kumanon si John. Kidding aside, yung kailangan maging kasi is culture na natin nowadays is ma-respect natin yung decision ng bawat tao kasi maraming tao right now hindi na nila prefer din actually din yung magkaroon ng kasal-kasal ganun. And it's okay as long as they're happy. Sa culture right now, dapat maging na open na kasi hindi naman na lahat ngayon yun yung prefer na mangyari sa kanila. Yeah, that's my take for that one. Okay, next take is children, especially Filipina panganays, should not be breadwinners. Well, for context lang, kaya ako nagkaroon ng reaction kasi panganay ako. Pero I do not associate myself as a breadwinner kasi para sa akin, dapat wala ng breadwinner. Sino ba nag-isip nun? Saan ba nanggaling yun? For me, pag tinagkas breadwinner, ikaw lang yung kumikilos sa pamilya nyo. Dapat kasi ang natin is lahat tayo tulungan. Diba? Usually nangyayari sa atin sa mga pamilya. Si panganay yan, si ate rin, si kuya na yan, ganyan. Pero as a family, we're a team. So that lahat tayo, nagkakaroon tayo ng mga roles to give contribution para sa family at para sa ikabubuti ng natin, family natin, ganyan. Parang in short, my take is dapat hindi nag-exist yung breadwinner na word. Kasi it's supposed to be breads. Marami kayo Doon din sa mga Filipino culture na may utang na loob, ganun. Which is I don't agree din. Kasi ang pagtulong kasi is hindi dapat siya yung nag-aabang ka ng kapalit. Sa panahon ngayon, siguro we need to wake up and really understand ano ba ibig sabihin ng pagtulong. Pag tumulong pabalik sa'yo, pag kailangan mo, edi good. Yung take ko dun sa mga taong ginagawang investment yung anak. Sorry, pero sobrang against ako dun. Kasi, bakit mo gagawin yun sa taong walang kamalay-malay? Alam mo yung pagkapanganak mo pa lang sa kanya, may responsibilidad na siya sa'yo as a tao. Like, dapat ang binibigay mo sa kanya is ma-mold siya, ma-ready mo siya sa world na pupuntahan niya. Dapat hindi kayong magto-trauma dump sa kanya na anak.
gawin mo to para mapagaan mo ang buhay ko. Walang ganun. Kung merong way na magiging successful yung anak mo, is maging successful siya for him or herself, her own way. And sa'yo, sa buhay mo, it's your responsibility. So, dapat kung may gusto kang magandang mangyari sa buhay mo, gumawa ka ng paraan, your own way. Kaya, yun lang. That's my take for that. I don't know if you guys agree. If not, let me know sa comments para mapag-usapan din natin and magkaroon din ako realization kung mali ba yung iniisip ko. Okay, eto guys. Di ko alam kung maraming magagalit sa akin kasi may mga content na about this. Marites should not be normalized. Gossip has always been bad. I second, third, fourth, fifth, sixth, 10th, 9th, 10, 1,000 motion. Emotion or motion. May mga nasisirang buhay sa gossip Legit yun Kasi minsan, kada kakachismis mo, ang layo na ng kwento, sirang-sira na ng buhay nung na-chismis mo. Sa'yo, mukha siyang fun, pero dun sa taong chinichismis mo or sa topic nyo, sira na yung buhay niya kakachismis nyo kasi nasira na yung career niya, kasi iba yung chismis nyo, nakaabot siya sa... Di mo alam saan kasi makakarating Lalo na right now, sa internet world, ang dali mag-fake news, ang dali gumawa ng news, ang daling chumika, ang daling mag-chismis, and ganun din kabilis makasira ng life, even if isa rin akong marites minsan. Pero hindi naman ako yung hardcore marites na naninira ng buhay. Parang tamang lang, chika lang. Pero I do not agree sa pag-gossip. Bawal. No. Next. Hot take. Dun. Wait lang, basahin ko. Yes, I agree. Hindi ba nasasabi na? Nag-react na. Okay, ayon sa ating next hot take, womanhood should not be exclusive to being a wife and a mother. I 100% agree because marami sa culture natin, marami pa rin di nakaka-adapt sa culture ng Pilipino right now yung pagiging flexible ng kakayanan ng mga babae, no? Hindi ko alam kung what year, what decade naging open sa mga kababaihan ang pag-work ng mga babae. Pero dapat ever since equal siya. Kasi like everyone else, like guys, human beings sila and they are capable. And a lot of times na sa world natin right now, women can also lead. Maraming family na ngayon na setup nila is babae yung nagtatrabaho tapos lalaki yung naka-work house husband. And it's okay, dapat di kinakaya yun. Bakit hindi, di ba? Pero magiging house in charge sa house is not magaan na thing. It's very heavy din. Kasi actually wala ngang day off yun Kasi 24/7, 7 times a week yung pag-work mo nun. And you're growing a kid, like a human being. Yung both, peeps na nagde-decide mag-work outside and mag-stay sa house, parehas siyang mabigat. In a very, very best case scenario, nag-agree ako na that may isang naiiwan. May nagmumold sa anak nyo. Pero, case-to-case basis kasi hindi lahat ng situation natin sa life nabibigyan tayo ng ganong klaseng opportunity. May mga pamilyang hindi sila hindi enough ang isang income. Kailangan talaga dalawa para ma-sustain yung needs ng pamilya. So yun yung take ko doon. Ang next take is ang babaeng pinili ang career or passion is no selfish. I 100% agree. Hindi naman dapat maging question yun in the first place Kasi, pare-parehas naman tayo na, actually, di lang babae, lalaki din, ganun. That di siya question kasi it's her choice or his choice. Or unless, meron siyang dapat responsibilidad na dapat gampanan niya tapos pinili pa rin niya yung career or passion. So, it's case to case. Pero, dapat, in the first place, di siya maging question. Really? Okay. So, this hot take is very spicy. Socially, women have more freedom than men. Honestly, hindi ko alam. Do I agree? Do you agree, Jack? Actually, in terms sa business din, sobrang daming special rule. So, I think I agree. Like ako as a business owner, may mga rules, 'di ba? May handbook ang organization, right?
there's a lot of special clause kapag babae ka. Kapag abuse ka, kapag single mom ka, ang daming benefits pag babae ka. And actually, best example, pag nanganak ka, mas matagal yung yung maternity leave mo. I think dapat pati yung guys din. Ito yung hot take ko. Additional hot take ko dito. Like, support hot take. My hot take is, paternity leave should be equal as maternity leave. Pagkapanganak mo, like, may iwan yung mother sa anak. Imagine, like, dapat ang pag-aalaga ng anak is dalawa kayo. And pagkapanganak mo, hindi lahat is normal. Normal kasi mabilis ka mag-recover eh. Normal delivery. Pag cesarean ka, oh my gosh, para kang naging manananggal tapos kinabit ka ulit sa isa. Yung paternity leave ni EXO during that time. Kasi he only had 7 days to 14 days paternity leave. Just like 2 weeks after mo manganak. So, I think, dapat equal siya para matutukan mo din maalagaan yung asawa mo. Hindi siya yung para ipapasa mo sa nanay mo, sa mother-in-law mo, ganun. Dapat yung nagkasama mong or katuwang mong nag-aalaga ng anak mo is asawa mo. So, that's my vote. Dapat ganun talaga. Pakinggan nyo to. Pakinggan nyo to. Nag-ano yun na. Okay, so the next take is, I don't know what to feel. It's 10 times easier to be a female influencer than a male one. Do you agree? Tinanong yung community. 10% votes that. De, joke lang. Hindi ko alam, pero siguro top of mind, I think yes. Mas madaling sumikat pag babae. Kasi parang ang daling makakuha ng attention eh. Than kapag babae. Pag lalaki ka. Kasi sa babae, ang pasikatan is yung humor mo and yung pagiging maganda mo, yun. Bilis ka sumikat pag meron ka ng dalawang yun. Sa guys, right now, humor is the key. Hindi importante kung gwapo ka o pangit ka. Charisma. Oh, mag-name ka ng mga poging sikat ngayon. Gumagwapo na lang kasi sikat na, di ba? O yun, ayoko mag-name drop. Kasi maka-cancel ako. Pero yun, maraming influencer na sumikat yung mga guys dahil nagpapatawa sila o ginagawa nilang mga tanga sarili nila. Tapos sa babae naman, sexy, ganyan, pretty, makarisma, or sobrang yaman mo na gusto mong i-share yung kayamanan, sobrang yaman lifestyle mo, ganun. Tapos nainggit na lang kami, dito lang kami. Next take is, women supporting other women is rare but powerful. I agree, super agree. Yes, because natural habitat ng other girls right now is they treat some women na kasame nila ng ginagawa sa life as competition, kalaban to. Ganun. Kaya rare yung mga women na supporting other women. Rare siya, rare find siya. And kapag nahanap mo yun, grabe, sobrang, ang dami yung magagawa. Yung mga guys kasi, simple lang sila. Pag sorry, babalik tayo doon sa kanina. Pag sinabi nila sa'yo, sige, let's meet next week. Talagang imi-meet ka nila next week. Pero pag yung girls, sabihin nila yung mga kapwa girls na, let's meet na this something. Di na siya matutuloy. Tapos nangyayari is nag-iintayan lang kayo, ganun. Ayun, sa mga guys na nakilala ko sa business world, mas madali silang kausap. So, I hope na magbago siya, na hindi na siya maging rare. Mas maging normal na siya. Na we support each other. Kasi the more we collab, lahat tayo pataas. Yun. Amen. Next take is, ang gutom na babae ay mas malala sa gutom na lalaki. I think mas na-gets ko na why I agree. I agree kasi iba yung mood ng girls pag gutom. Pag naiinis ako kay EXO, may mga times na wala naman akong dahilan. Gutom lang pala ako. Minsan ako din sa sarili ko, hindi ko alam eh. Tapos minsan nakablokan niya, mami, kain ka muna bago ka mainis ulit. Pagkakain ko, okay na ako, daddy. So, kasi mga guys, pag gutom sila, tara, kain tayo, ganun lang. Di sila yung magtitis ng gutom, mag-aantay na may mag-feed sa kanila.
Somehow, guilty ako. Naghihintay ako na si EXO magkukusa siya kasi alam niyang gutom ako. Yan. So, pag feeling ko, wala siyang pake kung gutom na. Feeling ko, pag pinakain ko yung sarili ko nang magkasama kami, feeling ko tropa na lang kami. Bro, basta na bro. Ganun na Si Eri, oh my gosh, kakwento ko lang. Si Eri, meron siyang time, sobrang tampo niya sa tatay niya. Tapos di alam ni EXO bakit. Tapos nakakatawa kasi, ginaganon siya ni Eri, oh. Si Edi syempre, titingnan ni EXO, what's wrong? Eri, ganyan. Nothing. Yun pala, gutom lang din. Tapos naiinis siya. Stop looking at me. So may na-unlock ako na gusto kong kainisan kay EXO pag tinitignan niya ako ng gutom ako. This hot take is for all mothers out there and nanay, ganyan. So, ang pagiging nanay daw should have a day off. So, day off in terms of wala mo nang about kids, about husband, or about any responsibility. Just be you. Be yourself, ganon. So, I think I agree. I 100% agree. And I'm in a lucky space wherein nagkakaroon ako ng ganitong experience. Nagkakaroon ako ng day off in a way na I'm free to express myself, ganyan. So, si EXO yung nagtitake in charge sa mga bata. Tapos sabihin, sige mami, labas ka. Me time ka muna. Ganon yung term namin. Me time ka muna. Pahinga ka muna. Like, mental load, ka muna, off muna sa mga nangyayari. Siya, ang refreshing yung feeling. And I hope lahat ng mothers out there makaranas ng ganitong kind of support. Kasi, I feel like hindi lahat meron. And ako, maswerte ako na may ganito akong klaseng support system. Privilege na maka-experience ng day off as a mother. And I hope na lahat ng mothers out there ma-feel to at maranasan to. Kahit one day lang, very enough na one day. One day. Minsan kasi day off, hindi siya meaning ng lalabas ako, club ako, ganyan-ganyan. Hindi siya ganun eh. Sometimes it's just a day of good sleep. Ganun. Minsan ganun lang siya. Minsan a day of pamassage ako today kasi sa natawan ko, ganun. A day of wala akong mental load na iniisip na ano kakainin bukas, ganyan. Kasi dire-diretso yun eh. Na non-stop work sa brain. Yun, sometimes it's very simple lang. Doesn't mean to be very grande. 70 takes to go. Dami pa. Yun. So, next take natin is very relatable based sa situation namin dito sa RR right now. Ang take na to is, short hair is best for girls. I agree. Kasi cute eh. Pero just to relate lang, kaya sinabi ko kanina na relatable sa amin dito sa RR, kanina ko lang na-realize na kaming mga girls naka-short hair. At most ng guys dito sa RR, long hair kayong tatlo. Mas mahaba pa yung buhok niyo sa amin. Nagiging thing na siya, no? Pero wala lang. Cool lang. So baka lang di lang tayo sanay. Pero I think mas cute sa girls ang short hair. Next, last but not the least take. Dun dun dun. So, ito medyo spicy in a way. Grabe namang jump to from emotional. Hindi ko alam kung mag-agree ako. Pero sige. Woman on top is the best sex position. Do you agree? Tinanong yung viewers. Hindi nag-share. Kayo guys, ano tingin niya? May tanong, may sagot ako. Pero bakit TMI kasi to? O sige, I agree, I guess. Based on experience. Based on my feedback na nakukuha from my husband. I think, yes, yun na. Bye. Bye. May wife pa ba yun? Wala na, okay na yun. Wag na, okay na yan. And that's it. That's all the hot takes that I have. And thank you very much for listening. Of course, lahat ng hot takes ko, huwag kayong magagalit kasi opinion ko lang naman yun. And kung meron ka, comment mo lang sa video na to para I can read it sa next episode, diba? And syempre, ang pinaka-importante sa lahat, let's not forget yung celebration natin, which is the Women's Month.
Don't forget to express how you love your mother, your sisters, your katuwang sa buhay, and yourself. So, yun lang. Thank you very much. If you like this video, don't forget to hit the subscribe button and share this to your friends for good vibes. See you next episode. Yun lang. Bye. Good night. Tulog na tayo.